Never give up. Kahit na gaano kalaki yung pagsubok na kinakaharap natin ngayon, huwag tayong sumuko katulad nito. Nirepost kasi ito ni Nurse Nemo na galing sa isang Thai na healthcare worker. So, nakita niyo siguro ang daming mga patches, no? So, ibig sabihin, ang daming hit ang nangyari sa memeng ito. Pero sa totoo lang, isa sa mga pinaka-challenging na trabaho ng isang nurse ay yung pag-insert ng IV. Lalong-lalo na kapag wala ka talagang makitang vein sa kamay nila, dito sa kamay, o kaya doon sa paa kapag wala ng access dito sa mga kamay. Sa totoo lang, basing from my personal experience, nobody is really perfect. Hindi lahat ng oras na pa-perfect hit mo. Meron din yung mga times na hindi mo talaga nahi-hit yung vein kasi maraming factors to consider. Pinakauna kapag dehydrated yung patient na alam mong malalaki yung vein kaya lang hindi mo talaga nahi-hit. Medyo mahirap siyang i-hit. Biglang pumuputok, mga ganon. Kasi nga kulang sila sa tubig. So, alam mo yun, nakatago talaga yung vein. Number 2, kapag edematous or nagmamanas yung buong katawan niya, pati yung kamay niya tsaka paa, nakatago din yung vein. Hindi mo talaga, mahihirapan ka talagang hanapin tsaka matusok. Number 3 naman, kapag medyo may issue sa kanyang sakit at kumalat sa kanyang brain, so pumipiglas-piglas siya, ang hirap talagang i-IV insert yung veins niya. And then sa pedia. So, syempre, pedia, mas maliliit yung vein nila. Tapos, sumisigaw sila, pumipiglas. So, napaka-challenging din na lagyan sila ng IV. Pero ang pinaka-challenging was nung na-assign ako sa isang area during COVID ward, wherein nung na-admit naman sila, na-insertan mo naman okay yung IV nila. Kaya lang, hindi mo maiiwasan na yung iba, nahugot, mga ganon. So, kailangan mong i-reinsert. And then, habang ini-insert mo yung IV, merong magtatawag sa'yo na code. So, hindi lang isa na code, kundi dalawang code kasi nga COVID yon. So, hindi mo na alam kung habang ini-insert mo na yung IV, kung ano yung gagawin mo. So, syempre, bibilisan mo na mag-insert and then tatakbo ka na para mag-CPR. So, ganun talaga yung eksena namin noon. And then, yung staffing din, hindi mo rin maiwasan na lahat nagtotoxic na sila tapos parang feeling mo kulang kayo sa staff pero okay naman yung staffing. Yun nga lang talaga, sobrang toxic talaga during pandemic. As in lahat, kasi naka-PPE ka pa, hindi mo pwedeng hawakan yung pasyente na hindi ka naka-glove, syempre, no? Tsaka pag mag-IV ka, challenging yung naka-gloves ka habang ini-insert mo yung IV. So, nag-flashback yung mga memories ko nung nag-duty ako during sa COVID ward nung nakita ko to. Kasi hindi mo talaga may iwasan na kapag fatigue ka na, lalo na kapag patapos na yung duty mo na nakapag-CPR ka ng 3 patients na nag-code. So, pandemic yun And then, yung iba, pinagre-request na mag-duty ka ng 16 hours kasi nasubukan ko na mag-16 hours. So, grabe talaga, no? Very challenging, very memorable nung experience ko during COVID pandemic. Alam nyo, hindi ako nagagalit kapag nagpaparoutine check-up ako na kinukunan yung dugo ko na hindi nila agad nahihit yung veins ko. Dito, o kaya dito. Ayan. Kasi, niintindihan ko naman na part din ito ng kanilang learning experience. Tapos, baka meron silang pinagdadaanan, mga ganyan. And minsan din, hindi ako nakakapag-rehydrate. The day before ako nagpaparoutine check-up at nagpapakuha ng dugo for blood chem test, mga ganyan. So, hindi naman tayo lahat perfect. And lahat naman tayo natututo over time. Pero aminin natin, masakit talaga matusukan ng kahit na anong karayom. Kasi nga, may mga nerve endings dito na very sensitive sa kahit na anong sensation yan. So, kapag matutusukan kahit na isang tusok lang yan, masakit talaga. Kaya, yung facial expression talaga, yung grimacing over the pain. So, yes, o naman, ideal talaga yung one hit. However, marami din kasing factors to consider. Kaya, hindi mo din masisisi kung bakit hindi laging nahihit yung veins mo.